pa. Sige, off na. Ato na yun yan. Sa mananig mga video da yun eh. Sa panahon ngayon, maraming estudyante ang pinipiling magtrabaho habang nag-aaral. Sila ay tinatawag na working students. Ginagawa nila ito upang makatulong sa gastusin sa paaralan, sa pamilya o upang maging mas independent. Sa dokumentaryong ito, tatalakayin natin ang karanasan, hamon at pananaw ng mga working students. Layunin nitong maunawaan kung paano nila nababalanse ang kanilang trabaho at pag-aaral. Ano ang mga hamon na naranasan mo bilang isang working student? Yung mga yung ma-behind ako or like maraming mamimiss na activities at quiz, performance tasks bilang isang working student. Pangalawa, paano mo nahahati ang oras mo sa pagitan ng trabaho at mag-aaral? First, sa akin is, sa umaga,
pupunta sa paaralan at pagkatapos sa hapon naman ay dediretso ako sa aking pinagtatrabahuan. Ano ang mapapayo mo sa ibang estudyante na gusto maging working student? Ang mapapayo ko lang sa kanila ay kapag gusto talaga nila makapagtapos ng pag-aaral at nahihiya sila na may magsusuporta sa kanila, gawin nyo lang kung ano ang nararapat nyong gawin. Kung gusto nyo mag-aral kayo, at kung gusto nyo naman magtrabaho kayo para masuportahan ang iyong pangailangan sa pag-aaral. Ano ang mga benepisyo ng pagiging working student? Ayun, mabibili mo ang iyong mga pangailangan gaya ng mga kailangan mong babayarin sa eskwelahan. Ang panghuli, meron bang point in your life na mapapasabi ka na o napagdesisyonan mo na magtrabaho na lang at ihinto ang pag-aaral? Hindi. Dahil mas inuna ko yung pagiging estudyante. At gusto ko talagang makapagtapos. Kaya kung gusto ko makapagtapos at kayang suportahan ang aking pag-aaral, kaya nag-decision ako na magiging working student. Kaya malaking bagay ang pagiging working student para kaya mong gawin o paggagastusan ng mga bagay-bagay. Ang working student ay isang mag-aaral na sabay na nag-aaral at nagtatrabaho. Maaaring part-time o full-time ang kanilang trabaho. Maaaring dahilan kung bakit magiging working student ay isang tao, kabilang dito ang pagtulong sa gastusin sa paaralan, pagsuporta sa pamilya, pagkakaroon ng sariling kita, at pagkakaroon ng karanasan sa trabaho. Ngayon naman, hindi ito madaling gawain. Kailangan nila hatiin ang oras sa pamagitan ng trabaho, pag-aral, at personal na buhay. Dahil dito, nakakaranas sila ng pagod, stress, at minsan ay kakulangan sa oras para pahinga at pag-aaral. Upang mas maintindihan ang pananaw ng ibang mag-aaral tungkol sa working student, nagsagawa kami ng maikling interview sa estudyante mula sa ibang seksyon. Sa tingin mo, ano ang pinakamalaking hamon ng isang working student? Para nako ang pinakamalaking hamon ng isang working student kay how to manage their time management kay. For example, they have something to do nga work nila. Unya na pa sila yung mga studies niya. For example, exam. Unya wala na sila time to study because they have some works. Kung ikaw ay magiging working student, ano sa tingin mo ang magiging pinakamahirap sa bahagi? Para nako is kanang time management kay nako problem sa how to kuan og time management manggod. So mao na akong may kuan. Sa tingin mo, ano ang pinakamalaking hamon ng isang working student? Isa sa mga pinakamalaking hamon sa pagiging working student ay sa pagbalanse nila sa ilang oras sa pag-eskwela o sa pagtrabaho. Problema yun na siya since what if mag-conflict ay mong schedule sa imong school with the schedule po sa imong work. So, mo yun na siya. Ang oras yun ang pinakadako na challenge para sa mga working student. Sa palagay mo ba nanganga-epekto ang pagtatrabaho sa kanilang pag-aaral? At bakit? For me is, actually, magdepende siya, pero ang strongest answer gid is yes, maka-apekto gid siya. Since duha na yang una-una niyang trabaho, maguna-una pa siya siyang trabaho niya, maguna-una pa po siya siyang pag-eskwela. So, napoy times na needed siya sa work niya, nasa poy times na needed siya sa school, and napoy times na at the same time needed siya. So, maglisod gid siya og basta ihang i-perso gid mismo. So, maglisod gid siya og kanang eskwela gyud tungod kay maguna-una pa siya siyang work, and of course dili biya sayo na magtrabaho. And kung sila kabalo, magdepende po doon sa iyang trabaho. If iyang trabaho ba kay kanang biguros kayo, so of course after siyang trabaho niya, mo eskwela pa siya, edi kapuyo na siya, so wala na siya energy para maminaw sa kanang lecture sa teachers and so on and so forth. Ano ang iyong pananaw tungkol sa mga working students?
I personally think nga ang mga working students are those people nga kuan kanang brave and strong enough para mo deal ana nga challenge, especially in this very young age, and especially nga nag-eskwela pa sad sila, and they're managing time, and they're making time for their work, and they're making time for their homework, schools, and any other mga sa mga kinabuhi nila. And I personally think that that is very applauding kana binuhatan nila. Sa kabuuan, ang pagiging working student ay hindi madaling responsibilidad. Kinakailangan ito ng sibag, tiyaga at mahusay na pamamahala ng oras. Sa kabila ng mga hamon, maraming working student ang patuloy na nagsusumikap upang makamit ang kanilang pangarap at upang matulungan ang kanilang pamilya. Sa kanilang karanasan ay nagpapaalala sa atin na ang edukasyon ay isang mahalagang bagay na pinaghihirapan ng marami. Kaya nararapat na pahalagahan at suportahan ang mga working student sa kanilang paglalakbay patungo sa tagumpay.